Guys, update tayo. Tungkol po ito sa impormasyon na nakuha ng ating kaibigan. Sa lahat po na makapanood, wag lang po kayong magpanik. Babala ng ating kaibigan ngayon, mag-ingat po kayo dahil mayroon silang nakita sa kanilang kaharian. Tungkol po ito sa kalamidad, no? Mag-ingat kayo, lindol po ito guys. Nakakatakot po ito, kaibigan. Guys, sa lahat po na makapanood sa amin na paki-share po ito para aware po talaga ang Luzon, Visayas at Mindanao ngayon, no? Kasi may nakita si kaibigan na may darating talaga na malakas na lindol, lalo na ay nagkaroon po ng pagyanig doon sa Bugo, Cebu. Yati na kaibigan, noon sa naman ito po ang nakuha ninyo impormasyon sa inyong kaharian. Natatandaan niyo pa ba guys, yung sinabi ng ating kaibigan na sinabi po niya noon na masama ang nakita nila sa ilalim ng lupa, yung fault line, na grabe po ang pag-angat, di ba? Yung tumama yan na yung malakas na lindol sa Mindanao 7.6 at doon sa Cebu 6.9, yun, napakaraming namatay yun. At saka ngayon naman, ipinapaabot ng ating kaibigan ng isang araw na umangat na naman po ang fault line, kaya natatakot si kaibigan. Naku po, totoo. Ano na lang, kaibigan, sa lahat ng makapanood, no, sa Cebu, mag-ingat kayo ha. Negros, mag-ingat. Kanlaon, mag-ingat kayo. Dahil sinabi ng ating kaibigan, lalo na doon sa Mati at saka yung mga tinatamaan po. Basta, lahat po ng lugar dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat kayo dahil lahat po tayo makakaranas po ng malakas pa na lindol. Kaya sinabi po ng ating kaibigan guys, grabe, nagkatotoo po talaga na niyanig talaga sa Cebu ng 4.8 manyata yun. Anong lakas kaya yung lindol na yan. Kaya sa lahat po ng makapanood sa amin, no, paki-share na lang ito guys ha, dahil si kaibigan ngayon ay nagbibigay po ng babala dahil sa natuklasan nilang impormasyon na mayroon talagang paparating na lindol. Kaya sa lahat ng makapanood at nakarinig nitong ipinapaabot, gusto lang namin na i-share para hindi matulad noong niyanig tayo ng malalakas na mga lindol. Sige, pagkuasa mo niya, sibat na mo. Diyos ko po guys, ito po yung nakakatakot na impormasyon ngayon ng ating kaibigan, no? Dahil po sa kanilang impormasyon, agad-agad po tayong pinapunta dito para makapaghatid sila ng babala sa lahat po ng makapanood. Alam po ninyo sa Cebu guys, mayroon lang pong i-advise si kaibigan, yung mga sinkhole dyan na luta o kanang nagpakita, hindi na po daw talaga safety yan sa concrete na bahay nyo dyan kung tumayo pa man kayo. Ano po ang maganda dito kaibigan? Ako po, sabi ng ating kaibigan ha, alam po niyo guys, wala nang pagandahan sa bahay ngayon. Dahil po, kung ano man po daw ang ating naranasan po ngayon na pagyanig na mga lindol, kung ano man kadami, sa sunod 2026, i-times 2 po talaga daw yan. Kaya wala nang pagandahan ng bahay. Ang payo ng ating kaibigan, live material na lang po. Yung uso ngayon, cladding, di ba? Ito po ang tandaan niyo guys ha. Pinapunta tayo ng ating kaibigan dahil sa kanilang nakikita ng mga impormasyon nila na masama dito sa Pilipinas. Kaya wag po nating hayaan na mapahamak ang ating mga anak, mga kamag-anak natin. Dapat i-share po natin ito dahil nakikita ng ating kaibigan paparating na guys. Mas lalo pang dadami po daw. Sa 2026, times 2 pa daw ang mararanasan natin. Kaya wala nang kwenta ang bahay ngayon na magpaganda ka, maggawa ka ng concrete. Lalo na po, babala kaibigan, pakinggan po ninyo doon sa Cebu, Bugo.
Sa lahat po daw ng malapit sa mga sinkhole dyan, huwag na po kayong maglagay pa ng bahay na concrete dyan ha. Kung gusto pa ninyong tumira dyan, yun, yung mga live material na lang na mga materialis ninyong ilagay para hindi kayo mapapahamak. Kasi pag niyanig tayo ulit ng malakas na lindol, hindi po agad-agad talaga yung kahoy na bibigay. Hindi po talaga. At saka yung concrete, kapag mayroon pong mga sinkhole dyan na nagpapakita, ang dali matumba, ang daling mabasag at mabitak. Yun po ang tandaan ninyo. Hindi po talaga normal ang nangyayari dito. Kung ano man po ang ating nasagupa ngayon na daming pagyanig sa 2025 na lindol, i-times 2 pa, sabi ng ating kaibigan. Kaya nakakatakot. Sus, grabe. Tandaan nyo guys ha, wala kaming intensyon na manakot. Ang intensyon ng ating kaibigan na safety kayo. Safety. Sa lahat po na nagsasabi, ang duwindi ay jablo. Sa jablo daw yan. Oo, sa totoo lang guys, yun po, tama po yan. Pero hindi naman po na lahat ng mga duwindi ay masama. Ang kanila makapagbigay sila ng kanilang tulong sa mga tao na makapaghanda. Hindi po sila nanonoro na masama. Di ba, kaibigan? Sana hindi ka matampo o hindi ka magtampo nito ha. Oo, sabi ng ating kaibigan, kahit ano pang sasabihin nyo, masakit man o mabuti, maayos, no? Hindi pa rin sila naapektuhan dahil wala man silang ginawang masama. Sa totoo lang, yung mga sinasabi nila na masama sa mga duwindi, hindi po nila yan i-deny kasi marami po talaga silang mga kasamahan na ganyan po ang mga ugali na sinasabi ninyo. Kaya salamat guys, babala ha. Ingat kayo, may nabuong paparating na lindol na malas-lagas pa ito guys. Kaya Cebu, mag-ingat kayo.